Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Juan 4:29. Ayan. Juan 4:29. Ito ang sinasabi. Magsiparito kayo. Tingnan ninyo ang isang lalaki na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Mangyayari kayang ito ang Kristo? Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, marami pong salamat sa magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami ay iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat sa muli mong pagising sa amin. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy kong nilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na mga nabahaan dahil sa walang humpay na pag-ulan, Panginoon. Lord, tulungan mo sila na kanilang malampasan ang mga pagsubok sa buhay na aming naranasan sa panahon ngayon, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil tumila na ang ulan, naway maging normal na ang aming mga buhay, ang aming mga trabaho, Panginoon. Salamat dahil hindi mo kami pinababayaan sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Panginoon Hesus, amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na may mga karamdaman. Abutin mo sila, O Diyos. Pagalingin mo ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Pagalingin mo sila, Panginoon. Ang mga gamot na kanang iniinom, pagpalain mo, O Diyos, upang ito ay magdala sa kanila ng kagalingan, Panginoon. Gayon din mo, Panginoon, sa aming mga kapatid na nahihirapan sa pagtulog. Maaring dahil sa mga iniisip sa buhay o sa mga problema, Panginoon, dalangin ko, nabigyan mo sila ng kapayapaan, kapahingahan, upang ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga katawan, ay ma-relax, Panginoon. Lord, ikaw lamang ang nag-iisang Panginoon na aming tagapagligtas na makagawa sa mga bagay para sa iyong mga anak, Panginoon. Tulungan mo sila. Gayon din po, Diyos, ang mga gamot na kanilang iniinom. Pagpalain mo upang ito, Diyos, ay maging pagpapala na magkaroon ng kagalingan sa kanilang mga buhay, Panginoon. Panginoon Hesus, sa umagang ito, patuloy namin nilalapit sa inyo ang mga kaibigan namin, mga kapatid namin na magsihanda patungo sa kanilang mga trabaho. Ingatan mo sila, Panginoon, sa kanilang pagbabiyahe, sa kanilang pagpunta sa trabaho, Panginoon. Lalong-lalo na, Panginoon, ang mga nagtatrabaho sa mga pamahalaan para sa mga disaster, Panginoon, na tumutugon sa mga tulong, Panginoon, sa mga nabahaan. Ingatan mo din sila, Panginoon, upang hindi sila mapahamak. Lord, sa magaling ito, patuloy kong tinataasin nila sa inyo na sila po'y pagpalain mo, bigyan mo ng kalakasan
sa araw-araw, Panginoon, sa kanilang pagtatrabaho, pagtulong sa kapwa, Panginoon. Hallelujah. Panginoong Hesus, salamat dahil Ikaw, Diyos, ang Panginoon na siyang nagbibigay sa amin ng lakas ng aming mga buhay upang patuloy kami humarap sa hamon ng buhay dito sa mundong aming ginagalawan. Panginoong Diyos, patuloy ko rin tinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na mga mangingisda. Alam po, Diyos, na hindi sila makakapagpunta sa laot dahil sila, o Diyos, ay malakas ang hangin o mayroong bagyo. Lord, o sino man, kung aming mga kapatid na mga mangingisda ay pumalaot man, Lord, ingatan mo sila. Pahintuin mo ang mga hangin at mga bagyo, Panginoon, upang sila, o Diyos, ay makapagtrabaho, makapagpangisda ng isda, Panginoon, upang marami pong maihanda sa hapag ng iyong mga anak, Panginoon. Gayon din po ang mga magsasaka, patuloy mo po silang ingatan. Salamat, o Diyos, dahil ang mga magsasaka ay makapagtatanim na ng palay dahil sa ulan na iyong ibinigay, Panginoon. Maraming salamat. Bagamat ang iba naman ay labaan, Lord, sa lahat ng bagay na nangyayari sa aming buhay, dapat namin itong ipinagpasalamat. Panginoon Hesus, patuloy ko rin tinataas sa inyo ang mga kaibigan namin, ang mga kapatid namin na magse-celebrate sa kanilang kaarawan. Patuloy mo po silang gabayan, Panginoon. Lalo na sa aming anak na si Sharon Marbilin na pag-celebrate sa kanyang kaarawan sa araw na ito. At sa araw ng bukas din, si Benson, Panginoon. Ingatan mo sila. Pagpalain mo ang kanilang mga buhay, Panginoon. Ang kanilang mga trabaho, pag-aaral. Lord, Ikaw ang siyang magbibigay sa kanila ng kalakasan, karunungan, upang sila, Diyos, ay patuloy na magkapaglingkod sa inyo sa pamagitan ng kanilang mga mga ministeryo, Panginoon, sa iyong iglesia. Maraming salamat po, Panginoon, at ang lahat ng ito ay aking itinataas sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Ang pinakasimpleng paraan ng pagbabahagi kay Kristo ay sa pamagitan ng pagsasalaysay ng iyong personal na patutuo. Yan, totoo po yun. Sa pamagitan ng ating personal na patutuo. Ang kailangan mo lang gawin ay ikwento kung paano ka ipinanganak na muli. Ibig sabihin, paano ka nagiging born again, no? Hindi kailangang kabisaduhin mo ang mga talata sa Biblia o kaya ay mga sagot ka sa mga tanong. May nagsabing ang pag-iebanghelyo ay ang pagkukwento ng isang pulubi sa isang pangpulubi kung saan makakahanap ng libreng tinapay. Magandang paglalarawan ito ng pagbabahagi ng patutuo, kinikwento ng isang makasalanang nailigtas sa isa pang makasalanan kung paano makakatanggap ng kaligtasan. Dapat himukin ang mga bagong mananampalatayang ibahagi ang kanilang patutuo sa kanilang pamilya at mga kaibigan. Dapat handa, no? Dapat handa ang lahat ng mga mananampalatayang magpatutuo kahit anong oras. Kahit anong oras. Maraming halimbawa ang nakasulat sa Biblia. Katulad ng ang babae sa balon, no? Ang babae sa balon. Ang Samaritanang nakausap ni Jesus ay bumalik sa kanyang barangay at nagsabi, halik kayo mga kapatid, mga kaibigan. Tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginagawa ko. Ayon sa Juan
4:29. Dahil sa kanyang patotoo, naligtas ang buong barangay. Ganda, no? Naligtas ang buong barangay dahil sa kanyang patotoo. Isa pa, ang lalaking bulag. Pinagaling ni Jesus ang isang lalaking bulag. Noong tanungin siya tungkol sa kanyang naranasan, sinabi ng lalaki, "Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag. Subalit, ngayon nakakita na." Makikita natin to sa Juan 9:25. Ito ang sinasabi. Sumagot nga siya, "Kung siya'y makasalanan, ay hindi ko nalalaman. Isang bagay ang nalalaman ko, na bagaman ako'y naging bulag, ngayon nakakakita ako. Katulad ng isang mabuting saksi, isinalaysay niya ang mga ginawa ni Jesus para sa kanya." Ayon kay Apostol Pablo, o si Apostol Pablo, madalas na ibinabahagi ni Apostol Pablo ang kanyang patotoo na itala sa aklat ng mga gawa sa 3 magkakaibang tagpo kung saan ibinabahagi ni Apostol Pablo ang kanyang patotoo. Malaki ang posibilidad na ibinabahagi rin niya ang kanyang patotoo sa iba pang mga pagkakataon. Si Pedro at Juan, inaristo sina Pedro at Juan dahil sa kanilang pangangaral at patotoo doon sa templo. Nang sinita sila ng pinakapunong pare, mga kaibigan, mga kapatid, sumagot sila, "Hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig." Ito ang sinabi sa mga gawa. Ito ay sapagkat hindi namin mapipigilan sabihin ang patungkol sa mga bagay na aming nakita at narinig. Di ba? So, yan ang pinakapakiramdam ng lahat ng mga Kristiyano. Di ba, mga kaibigan? Hindi nila mapigilan sabihin sa iba ang tungkol sa kagandahang loob ni Kristo o ni Jesus. Di ba, minsan tayo nga, kapag mayroong mga ayuda sa ating mga barangay, no? Hindi natin mapipigilan sa ating mga kapitbahay na, "Oy, kapitbahay, may ayuda sa barangay. Nagbibigay si Mayor ng isang sakong bigas, mga grocery," di ba? Hindi natin mapipigilan ang pagpatotoo, ang ibahagi ang mga tungkol sa mga bagay na ating natanggap. Gayon din, kung ng lahat ng ipinanganak na muli ang karanasang ito. Di ba? Nakakainganyo ang istorya. Ikaw ang otoridad sa paksang ito. Personal na nangyari sa iyo ang karanasan na yan. Kakaiba ang bawat isang Kristiyano at nakakawiling makilala siya. Wala nang karanasang katulad ng sa iyong mga kapatid. Huwag kang mahiya kung hindi kasing dramatic ang iyong naranasan kung ihahambing sa naranasan ni Apostol Pablo. Nakakaakit ng atensyon at interes ng mga di mananampalataya ang personal mong patotoo, mga kapatid. Nakakaakit yan. Kasi nararanasan mo, no? Nararanasan mo ang nangyari sa buhay mo. Halimbawa lamang, binigyan ka ng kagalingan sa ating Panginoong Jesucristo. Di ba isang milagro yon? Isang himala yon, no? Na may Diyos na patuloy na nagpapagaling sa mga anak niya. Kung ikaw ay hindi mananampalataya, magugulat o nga, ano? So, siyempre, sila naman ay maniniwala. Sila naman din ay sumasampalataya sa Diyos. Sila naaakit, di ba? Nakakalikha ng koneksyon, ng personal na patotoo. Kapag ibinahagi mo ang
iyong nararanasan, madali lamang makita ng naliligaw ang sarili sa kaparihong sitwasyon. Makakatulong sa kanya ang iyong patutuo, mga kapatid, upang maunawaan kung paano mababago ni Kristo ang buhay niya. Mahirap kontrahin ang iyong personal na patutuo. Meron mang kukontra, personal mo yun nararanasan mo yun, di ba? Walang kukontra doon, mga kapatid. Mahirap sa isang taong kumontra sa iyong personal na patutuo. Kung sa bagay, ikaw ang nandoon, wala siya, di ba? Paano siya makikipagtalo sa iyo? Paano siya makipagtalo sa iyo? Personal na naranasan mo sa buhay mo yan Naghahanda at nagsasanay ang isang marunong magpatutuo ng kanyang salaysay upang maibahagi niya ito ng mabilisan at epektibo. So habang inihanda mo ang iyong sariling patutuo, mga kapatid, tandaan ang 4 na importanteng puntos na ito. Una, ikwento kung ano ang iyong buhay bago mo tinanggap si Kristo bilang iyong personal na tagapagligtas. Ikwento mo lamang kung paano mo binago ang buhay mo. Pangalawa, ikwento kung paano mo naunawaang kailangan mo si Kristo. Pangatlo, ikwento kung paano mo isinuko ang buhay mo kay Kristo. At ang pang-apat, ikwento mo kung paano ka tinutulungan ni Kristo sa iyong buhay ngayon. Di ba? Yun ang mga kwento na dapat mong ibahagi upang ang mga hindi Kristiyano, hindi sumasampalatay sa Diyos, ay maakit sa iyong personal na patutuo. Yun ang pang-apat. Paano ka tinutulungan ni Kristo sa iyong buhay ngayon? Lalong-lalo na kung ikaw ay nasa karamdaman, at wala kang anumang mga tinatawag nating maraming pera upang magpagamot sa hospital, sa mabibigat o mga kilalang hospital, di ba? At ikaw ay pinagaling sa pamagitan ng iyong pananalangin at pananampalataya kay Kristo, di ba? Isang himala yun. Isang himala din na hindi ka napapahamak sa lahat ng mga pagsubok sa buhay, di ba himala rin yun? Kaya pa, mga kaibigan o mga kapatid, patuloy nating ibahagi ang ating mga nararanasan kung ikaw man ay isang Kristiyano ngayon. Ikaw man ay isang anak ng Diyos. Ikaw man ay tinutulungan ng Panginoon. Ikaw man ay binigyan ng Panginoon ng pag-asa ng bagong buhay upang ikaw ay makapag-share, makapagpatutuo sa iyong karanasan sa iba upang sila ay maniniwala, maakit at sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Manalangin tayo. Salamat, Panginoon, sa mga salita na aming napagbubulay-bulayan ngayong umaga. Totoo nga po na dapat na naming ibahagi ang aming mga karanasan sa iba na hindi pa sumasampalataya at nagtitiwala sa inyo upang sila, Panginoon, ay maligtas din sa anumang mga kapamakan. Salamat, O Diyos, na binigyan mo kami ng buhay na kaaya-aya sa iba. At tulungan mo kaming maging matapang upang ang mga nararanasan namin ay maibahagi namin sa aming kapwa. Lord, sa umagang ito, pagpalain mo ang lahat ng nakikinig at isinasabuhay nila ang mga salita mo, Panginoon, upang sila, O Diyos, ay makaakit din ng kapwang hindi pa sumasampalataya. Tulungan mo po ang bawat isang nakikinig ngayon, lalong-lalo na sila ay papasok sa kanilang trabaho. Ingatan mo sila sa mga baha, sa mga masirang mga kalsada, Panginoon, kung sila ay nagmamaniho ng motor. Dahil mahirap, Panginoon, dahil hindi mo makikita kung ito ay may butas dahil sa tubig, Panginoon.
Lord, ingatan mo ang iyong mga anak na ito. Salamat, Panginoon, sa pagtitiwala mo sa amin. Nakakaasa po kayo na hindi po namin ito sasayangin ang pagtitiwala na patuloy mong ibinigay. Salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesucristo, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.